Sa isang bayan sa probinsya, isang lalaking nagngangalang Dante ang nagawang ilibing ng buhay ang kanyang asawang si Elena, alang-alang lamang sa pagnanais na pakasalan ang isang batang babae mula sa isang nightclub. Gayunpaman, ang kanyang plano ay hindi naging maayos dahil ang isang maliit na detalye ang naging mitsa ng kanyang sariling kapahamakan. Tuluyan na nga bang namatay si Elena o babangon siya upang ibunyag ang madilim na lihim ng kanyang asawa? Ang bahay sa pinggiran ng bayan ay mukhang payapa mula sa labas. Ang pintura ng mga dingding nito ay nagsisimula ng kumupas. Ang maliit na bakuran ay tinutubuan ng ilang halamang namumulaklak na inaalagaan ni Elena ng buong tiyaga. Ngunit ang katahimikang iyon ay panlabas na anyo lamang. Sa loob ng bahay, may pusong nagsisimula ng magkalamat at pag-ibig na unti-unting naglalaho. Nakaupo si Elena sa lumang silyang kahoy sa sala. Abala ang kanyang mga kamay sa pagtutupi ng mga damit habang ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumusulyap sa pinto. Hinihintay niya ang pag-uwi ni Dante, ang kanyang asawa. Ang orasan sa dingding ay nagpapakita na lagpas na ng 10:00 ng gabi. May kabigatang dumadagan sa kanyang dibdib, ngunit pilit siyang nag-iisip ng positibo. Alam niyang madalas umuwi ng hating gabi ang asawa nitong mga nakaraang araw, dahil sa trabaho, ang sabi nito. Gayunpaman, may bahagi sa kanya ang nakakaramdam na may nagbago. Si Dante, na nasa edad 40, ay hindi na tulad ng dati. Noon, siya ay malambing, palabiro, at masipag maglaan ng oras kasama ang asawa. Ngayon, ang kanyang mukha ay madalas na malamig, ang tingin ay walang laman, at ang mga sagot ay pabalang. Kung magtatanong si Elena, ang sagot ay tipid. Tila ang bahay ay hindi na isang komportableng uwian para sa kanya. Nang tumunog ang pagbukas ng gate, agad na tumayo si Elena. Kumabog ang kanyang dibdib. Pumasok si Dante na nagmamadali ang mga hakbang. Ang amoy ng ibang pabango na kumapit sa kanyang damit ay nagpatigil kay Elena sandali. Kararating mo lang, Dante, bati ni Elena sa pinakamalambing na tonong kaya niya. Tumango lang ng maikli si Dante, inilapag ang susi ng motor sa mesa, at umupo habang nagtatanggal ng sapatos. Ang itsura ng kanyang mukha ay mukhang pagod o marahil ay ayaw lang makipag-usap. Naghanda ako ng hapunan. Hindi ka pa kumakain, di ba? Subok muli ni Elena. Umaasang magkakaroon ng kaunting pag-uusap. Kumain na ako sa labas, maikling sagot ni Dante. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik kay Elena. Yumuko siya upang itago ang kanyang pagkabigo. Naghanda pa naman siya ng sinigang at pritong isda na paborito ni Dante. Ang kanyang hiling ay simple lang, ang makasalo ito sa pagkain at makausap sandali. Ngunit ang nakuha niya ay ang likod ng kanyang asawa na naglakad patungo sa kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Tinitigan ni Elena ang hapagkainan na puno ng pagkain. Dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang bahay. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa kanyang puso, sinabi niyang baka pagod lang si Dante, baka kailangan lang ng oras. Sinusubukan pa rin niyang intindihin kahit nasasaktan ang kanyang puso. Kinabukasan ng umaga, ang sitwasyon ay hindi nagbago. Nag-almusal si Dante nang nagmamadali, nilagok ang mainit na kape nang hindi tumitingin sa asawa. Sinubukan ni Elena na buksan ang usapan. Dante, madalas kang umuwi ng gabi nitong mga nakaraan. May maitutulong ba ako? Kung mabigat ang trabaho mo, huwag mong sarilinin. Tiningnan siya ni Dante saglit at huminga ng malalim. Huwag mo nang intindihin ang trabaho ko. Asikasuhin mo na lang ang bahay. Huwag kang maraming tanong. Ang tono ng boses ni Dante ay matalim at tumusok sa puso ni Elena. Ang babae ay natahimik, sinusubukang pigilan ang sakit ng damdamin. Tumango na lang siya ng bahagya. Kahit sa loob ng puso ay may malaking tandang pananong, tungkol nga ba ito sa trabaho? O may itinatago si Dante? Ang mga sumunod na araw ay tumakbo sa parehong ayos. Mas madalang na sa bahay si Dante. Kung uuwi man, sandali lang siyang titigil, pagkatapos ay aalis ulit sa kadahilan ng may meeting o may mahalagang aasikasuhin. Si Elena na nalulungkot ay nagsimulang maramdaman na ang buhay niya ay parang isang anino na lang. Inaasikaso pa rin niya ang bahay, naghahanda ng pagkain, naglalaban ng damit, na parang normal ang lahat. Ngunit sa likod ng lahat ng routine na iyon, pakiramdam niya ay hindi na siya nakikita, hindi na minamahal.
Isang gabi, nang umuwi si Dante lagpas hating gabi, naglakas loob si Elena na magtanong. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng kwarto, nakatingin sa asawa na nagtatanggal ng jacket. Dante, ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Bakit ka nagbago? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Dante sandali. Tinitigan niya si Elena na may mukhang mahirap basahin. May kislap ng galit na hinaluan ng guilt sa kanyang mga mata. Ngunit agad niyang inilihis ang tingin. Tama na, pagod ako. Huwag kang tanong ng tanong. Kailangan ko lang ng katahimikan, malamig niyang sabi, tapos ay humiga sa kama nang walang pakialam sa asawang nakatayo pa rin at nangingilid ang luha. Nang gabing iyon, umiyak si Elena ng tahimik. Pakiramdam niya ay lalo siyang napapalayo sa asawa, tila isang bangi na hindi na matatawid. Sa kabilang banda, sa puso ni Dante, may ibang alon ang gumugulo. Talagang nababagot na siya sa kanyang pagsasama. Ang simpleng buhay kasama si Elena ay tila matabang para sa kanya. Gusto niya ng isang bagay na mas kapanapanabik, isang bagay na magpaparamdam sa kanya na bata siyang muli. Ang kanyang isipan ay nagsisimulang mapuno ng mga imahe ng nightlife na puno ng kumukutitap na ilaw at mga bagong mukha. Hindi na mamalaya ni Dante. Ang hakbang na kanyang tinatahak ay dahan-dahang humihila sa kanya patungo sa bangin. Ang alam lang niya, tuwing umaalis siya ng bahay, pakiramdam niya ay malaya siya. At tuwing nakikita niya ang mukha ni Elena na puno ng pasensya, lalo lamang lumalabas ang inis na kanyang kinikimkim. Ang bahay na iyon ay nananatiling nakatayo ng matatag sa pinggiran ng syudad, ngunit ang pundasyon ng pag-ibig nito ay marupok na. Ang maliliit na lamat na pinabayaan ay lalaki at magiging bangin. At si Dante, nang hindi niya namamalayan, ay handa ng humakbang sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang ambon ay bumabasa sa mga kalsada ng probinsya ng gabing iyon. Ang mga ilaw ng bayan ay tumatalbog sa basang aspalto, nagdadagdag ng malungkot na impresyon, ngunit nakakaakit din nakaupo si Dante sa kanyang motor, huminto sa harap ng isang gusaling agaw pansin. Isang nightclub na may neon sign na kulay lila at asul na kumukurap-kurap, tila tumatawag sa kahit sinong gustong pumasok. Matagal niyang tinitigan ang singboard. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang udyok na mahirap pigilan. Sa loob ng ilang linggo, pakiramdam niya ay sawang-sawa na siya sa bahay. Sawang-sawa sa katahimikan kasama si Elena na puno lamang ng tunog ng pinggan at kutsara. Nang gabing iyon, nagpasya siyang maghanap ng takas at ang club na iyon ang sagot. Pagkahakbang niya papasok, ang tunog ng musika ay humampas sa kanyang tainga. Dumadagundong ang bass. Ang mga spotlight ay sumasayaw sa hangin na puno ng usok ng sigarilyo. Ang amoy ng pabango na haluan ng alak ay tumutusok sa ilong. Nakaramdam si Dante ng pagkailang, pero mabilis niya itong itinago sa pamamagitan ng mga hakbang na puno ng kumpiyansa. Sinubukan niyang magmukhang normal na parang sanay na siya sa mga ganitong lugar. Sa bar, ilang mga batang babae ang nakaupo na may suot na agaw pansing damit. Tumatawa sila ng malakas, lumalagok ng inumin habang paminsan-minsang sumusulyap sa mga customer. Umupo si Dante sa isang bakanting upuan, umorder ng isang basong beer. Mabilis niya itong nilagok, sinusubukang pakalmahin ang ingay sa kanyang loob, hanggang sa ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang babae sa gitna ng dance floor. Ang mahaba at itim na buhok nito ay alon-alon, ang suot na damit ay kumikinang sa tama ng neon lights. Ang galaw ng katawan ay luwag at puno ng kumpiyansa. Ang bawat hakbang niya ay humahatak ng atensyon ng mga tao sa paligid. Ang pangalan niya ay Rhea. Napako ang tingin ni Dante. May kakaiba kay Rhea. Hindi lang basta kagandahan, kundi ang aura ng kalayaan na nagniningning mula sa kanya. Isang bagay na hindi niya kailanman nakita kay Elena, ang kanyang asawa na masyadong simple, masyadong tuwid. Sa loob ng puso ni Dante, nakaramdam siya ng matinding pagnanasa. Gusto niyang angkinin ang babaeng iyon, tila si Rhea ang simbolo ng kalayaan na kanyang inaasam. Napansin ni Rhea ang tingin na iyon. May tipid na ngiti, lumapit siya sa bar. Umupo siya sa upuan na hindi kalayuan kay Dante, isinandal ang katawan ng relax. Mukhang first time mo dito. Ang boses ni Rhea ay magaan at puno ng pang-aakit. Bahagyang nagulat si Dante, pero ngumiti siya ng pilit. Halata ba masyado? Lumagok si Rhea ng inumin bago sumagot. Lahat ng bagong dating ay karaniwang nakatitig sa dance floor na parang mga lito.
kaya madaling hulaan. Tumawa ng mahina si Dante, sinusubukang magmukhang kalmado. Siguro kailangan ko ng bagong kapaligiran. Pagod sa routine. Tinitigan siya ni Erhea, tila binabasa ang nilalaman ng kanyang utak. Lahat ng pumupunta dito ay may kanya-kanyang dahilan. May tumatakbo mula sa problema, may naghahanap lang ng libangan. Saan ka doon? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Dante sandali. Hindi siya pwedeng maging tapat, hindi pwedeng sabihing nababagot siya sa kanyang asawa. Kaya pinili niya ang ligtas na sagot. Siguro gusto ko lang makalimot sandali. Tumango si Erhea na parang naiintindihan. Ang ngiti niya ay lumawak. Kung ganoon, ngayong gabi, isipin mo na lang na wala kang problema. Dito, lahat ay malayang maging kahit sino. Ang mga salitang iyon ay tumarak ng malalim sa puso ni Dante. Pakiramdam niya ay binuksan ni Erhea ang pinto patungo sa bagong mundo. Mundo na walang obligasyon, walang mapaghanap na tingin, walang nakakasakal na katahimikan. Tanging neon lights, malakas na musika, at ngiti ng isang batang babae. Nang gabing iyon, hindi lang naging customer si Dante. Naging lalaki siyang uhaw sa pagkilala. Bumili siya ng ilang baso ng inumin para kay Erhea. Nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa buhay gabi na puno ng kulay. Nagsasalita si Erhea ng magaan, minsan nagbibiro, minsan seryoso. At tuwing tumatawa ito, nararamdaman ni Dante na nanginginig ang kanyang dibdib. Mabilis na lumipas ang oras. Ang orasan ay nagpapakita na lagpas na ng hating gabi. Kailangan nang umuwi ni Dante, pero ayaw niyang lisanin ang lugar. Magkikita pa ba tayo? Lakas loob na tanong ni Dante. Ang boses niya ay halos manginig. Ngumiti ng samar si Erhea. Kung babalik ka, baka nandito ako. Ang club na ito ay parang pangalawang bahay ko na. Tumango si Dante. Kahit sa puso niya ay nangako na siyang babalik, lumabas siya ng club na may ibang hakbang. Mula sa pagpasok, may bagong apoy sa kanyang sarili. Apoy na tumutupok sa natitirang katapatan kay Elena. Sa biyahe pa uwi, ang mukha ni Erhea ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang ngiti nito, tawa, at paraan ng pagsasalita ay nagparamdam kay Dante na bata siyang muli. Hindi na niya iniisip ang tahimik na bahay o si Elena na tapat na naghihintay sa kanya. Ang nasa isip na lang niya ay isa, paano siya mas mapapalapit kay Erhea? At mula ng gabing iyon, ang buhay ni Dante ay hindi na tulad ng dati. Ang bahay na may lamat ay lalo pang naging marupok dahil ang puso niya ay nagsisimula ng lumipat. Hindi niya namamalayan, ang maliit na hakbang patungo sa nightclub na iyon ay hihila sa kanya sa pinakamadilim na plano ng kanyang buhay. Nagbago ng drastiko ang buhay ni Dante mula noong unang gabi niyang nakilala si Erhea. Ang mukha ng dalaga ay parang anino na laging humahabol sa kanyang isipan. Kapag nasa bahay kasama si Elena, balisa siya. Tila may pader na hindi nakikita na humaharang sa kanyang paghinga. Ngunit kapag naaalala niya ang ngiti ni Erhea sa dance floor, ang kanyang dibdib ay muling nag-aalab. Ang mga araw ay lumipas na may padron na lalong nagiging malinaw. Umaga hanggang hapon, nagtatrabaho siya ng matamlay, uuwi lang para maligo o magbihis, tapos aalis ulit. Ang dahilan na ibinibigay niya kay Elena ay pareho pa rin, trabaho, aasikasuhin sa opisina, o meeting sa kliyente. Ngunit ang totoo, ang mga hakbang niya ay laging patungo sa nightclub, kung saan naroon si Erhea. Tinatanggap ni Erhea si Dante tulad ng isang espesyal na customer. Alam ng dalaga kung paano iparamdam sa isang lalaking may edad na siya ay kailangan. Matamis ang kanyang ngiti, malambing ang pananalita, at paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang kamay ni Dante habang nagkukwento. Para kay Dante, sapat na iyon upang tupukin ang kanyang katapatan kay Elena. Pakiramdam niya ay pinapahalagahan siya, pakiramdam niya ay bumata siya. Kahit na ang lahat ng iyon ay maaaring laro lamang. Habang tumatagal, ang obsesyon ay nagiging paniniwala. Hindi na itinuturing ni Dante si Erhea bilang libangan lang. Itinuturing na niya ang dalaga bilang kinabukasan. Inuunawa niya na maaari silang mabuhay ng magkasama, tinatamasa ang bawat gabi nang hindi kailangang pigilan ang inis sa bahay na tinitirhan niya kasama si Elena. Ngunit, may isang malaking hadlang, si Elena. Isang gabi, nakaupo si Dante sa sala na may hawak na sigarilyo. Ang usok ay pumupuno sa hangin. Si Elena nakakatapos lang maghugas ng pinggan ay pumasok dala ang isang basong mainit na tsaa para sa asawa.
Dante, uminom ka muna. Mukhang pagod ang katawan mo, sabi nito. Tinitigan lang ni Dante ang baso nang hindi nagsasalita. Walang emosyon ang mukha. Sa kanyang isipan, ang pangungusap na tumatakbo ay hindi pasasalamat, kundi isang tanong. Hanggang kailan ko kailangang makita ang mukhang ito? Nananatiling nakangiti si Elena, kahit nararamdaman niyang ang asawa ay lalong lumalayo. Hindi niya alam na sa ulo ni Dante ay nagsisimula ng umikot ang madilim na plano. Nang gabing iyon, pagkatulog ni Elena, lumabas ng bahay si Dante nang walang ingay. Naglakad siya sa masikip na daan patungo sa tubuhan, sugarcane field, sa pinggiran ng bayan. Ang hangin sa gabi ay umiihip, nagpapagalaw sa mga dahon ng tubo na parang mga bulong ng lihim. Huminto siya sa gitna ng lupain na tahimik, tanging liwanag ng buwan ang kasama. Yumuko si Dante, hinawakan ang basang lupa. Doon lumabas ang pinakamadilim na anino. Inimagine niya si Elena sa ilalim niyon, nakalibing, na wala sa buhay niya habang panahon. Ang imahinasyong iyon ay nagpatayo ng kanyang balahibo, pero nagpangiti rin sa kanya ng bahagya. Kung wala siya, tapos na ang lahat, bulong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, lalong dumalas ang punta ni Dante sa tubuhan. Inoobserbahan niya ang paligid, tinitingnan ang daanan papasok, at naghahanap ng pwesto na madalang daanan ng tao. Para siyang nagsusurvey, ngunit may intensyong hindi masabi kahit kanino. Sa nightclub, lalong lumakas ang loob ni Dante. Nagsimula siyang magkwento kay Rhea tungkol sa kagustuhan niyang magpakasal ulit. Kahit hindi niya direktang sinasabi na may asawa na siya. Kung magkakaroon ako ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay, sasama ka ba sa akin? Tanong ni Dante isang gabi. Ang tingin niya ay puno ng pag-asa. Tumawa ng mahina si Rhea, sumandal sa upuan. Bagong buhay. Lahat naman may pangarap, pero kung may tali ka pa sa nakaraan, hindi yan madali. Ang mga salitang iyon ay tumusok kay Dante. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Rhea, si Elena. Maaaring hindi alam ng dalaga ang detalye ng buhay niya, pero ang mga simpleng salita ay parang latigo. Umuwi siya ng gabing iyon na lalong magulo ang isip. Sa bahay, sinalubong siya ni Elena na may pagod na mukha. Palate ng palate ang uwi mo, Dante. Nag-aalala ako. Sa halip na makonsensya, lalo lang nainis si Dante sa pag-aalalang iyon. Sa isip niya, ang atensyon ni Elena ay isang kadena. Ang bawat ngiti at lambing ng asawa, itinuturing niyang hadlang patungo sa kalayaan. Ilang araw ang lumipas, bumili si Dante ng pala mula sa hardware. Binalot niya ito ng sako para hindi agaw pansin. Ang gamit ay itinago niya sa compartment ng tricycle o likod ng motor. Nagtanong si Elena, ano ang binili mo, Dante? Gamit sa trabaho para sa project, malamig niyang sagot. Naniwala naman agad si Elena, hindi inakalang ang simpleng bagay na iyon ay magiging saksi sa masamang plano ng asawa. Ang mga gabi ni Dante ay napuno ng paghahanda. Pumupunta siya sa tubuhan, sinusubukang maghukay ng lupa, tinatakpan muli, sinisiguradong walang maghihinala. Kinukwenta niya ang oras, tinatantiya kung gaano katagal makakatagal ang tao sa ilalim ng lupa. Lahat ng kalkulasyon ay ginawa niya ng malamig ang ulo. Tila nagdidisenyo siya ng proyekto, hindi pagpatay. Gayunpaman, sa likod ng plano, may kaunting takot na paminsan-minsang lumalabas. Tuwing nakikita ang mukha ni Elena na mahimbing ang tulog, nakakaramdam si Dante ng dilema. Hindi siya sinaktan ng babaeng ito, walang ginawang mali. Pero ang obsesyon kay Rhea ay masyadong malakas. Sa kanyang puso, ang itim na boses ay patuloy na bumubulong, kung gusto mo ng bagong buhay, ang tanging paraan ay alisin siya. At sa huli, naging buo ang loob ni Dante. Hindi siya aatras. Ang madilim na plano ay nakatarak na sa kanyang isip. Dapat mawala si Elena at sa pamamagitan lang noon niya ganap na maaangkin si Rhea. Tinitigan niya ang mukha ni Elena isang gabi na puno ng peking ngiti. Elena, mamaya kung may oras ka, sumama ka sa akin sa labas. Mamasyal tayo. Gusto kong mag-usap tayo ng tayong dalawa lang. Ngumiti si Elena nang may ginhawa, akalang bumabalik na ang atensyon ng asawa. Hindi niya alam na ang paanyayang iyon ay unang hakbang patungo sa madilim na hukay na inihanda para sa kanya. Ang langit ng probinsya ay madilim, tinatakpan ng ulap ang buwan kaya ang mga daan sa barangay ay nailawan lamang ng mga mapurol na poste ng ilaw. Nakaupo si Dante sa sala ng balisa.
Ang sigarilyong hinihigit niya ay nangangalahati na, ngunit ang kamay niya ay nanginginig pa rin. Ang gabing iyon ay ang gabing matagal na niyang pinaghandaan. Gabing magtatakda ng lahat. Dumating si Elena mula sa kusina, dala ang jacket ng asawa. Dante, sigurado ka bang lalabas tayo ng ganitong oras? Di ba may pasok ka bukas ng maaga? Tanong niya habang nakangiti ng malambing. Lumunok si Dante. Sa puso niya ay may kakaibang kirot nang makita ang pag-aalagang iyon. Ngunit, ang imahe ng mukha ni Rhea sa nightclub na may mapang-akit na ngiti ay agad na nagtaboy sa natitirang pag-aalinlangan. Elena, gusto ko lang magpahangin. Sariwang hangin. Sumama ka na para makapagkwentuhan tayo, sabi ni Dante na sinusubukang magtunog kalmado. Mukhang natuwa si Elena sa paanyaya. Mabilis siyang tumango at pumasok sandali para kumuha ng kanyang balabal o jacket. Hindi niya alam na ang hakbang niya ng gabing iyon ay patungo sa isang patibong. Silang dalawa ay sumakay sa motor, dumaan sa tahimik na kalsada. Ang hangin sa gabi ay malamig, tumutusok sa balat. Niyakap ni Elena ang bewang ni Dante. Hindi kailanman inakala na ang yakap na iyon ay ang huling yakap niya bilang asawang nagtitiwala. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elena sa gitna ng biyahe. Sa tubuhan. Tahimik doon, masarap magkwentuhan, maikling sagot ni Dante. Tumango si Elena ng walang hinala. Pagdating sa tubuhan, ang paligid ay napakatahimik. Tanging tunog ng kuliglig ang naririnig na humahalo sa ihip ng hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng tubo. Ang mapurol na ilaw ng motor ay nagdagdag ng nakakatakot na impresyon. Pinatay ni Dante ang makina at lumingon kay Elena. Tara, baba na. Maglakad tayo sandali. Sumunod si Elena. Naglakad sila papasok sa hanay ng matataas na tubo. Paminsan-minsang hinihimas ni Elena ang braso dahil sa lamig ng gabi. Sinusubukan pa rin niyang umiti, pilit na ini-enjoy ang pambihirang sandali kasama ang asawa. Natutuwa ako na niyaya mo akong lumabas ng ganito, Dante. Akala ko tuluyan mo na akong nakalimutan, mahina niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa dibdib ni Dante. Ngunit ang mukha niya ay nanatiling malamig. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa bulsa ng pantalon, pinipigil ang panginginig ng emosyon. Sa gitna ng taniman na mas madilim, huminto si Dante. Tumingin siya sa paligid, walang tao. Doon naroon ang mababaw na hukay na ilang araw na niyang hinukay. Ang lupa ay malambot pa, nagtatago ng madilim na lihim na si Dante lang ang nakakaalam. Nagtaka si Elena nang makitang tahimik ang asawa. Anong problema, Dante? Mukha kang kakaiba. Huminga ng malalim si Dante. Sa kanyang ulo, sumisigaw ang itim na boses, gawin mo na ngayon, kung hindi ay mawawala sa iyo ang lahat. Sa mabilis na galaw, inabot niya ang liig ni Elena mula sa likod, sinakal ito ng malakas. Dante, ano to? Ang boses ni Elena ay putol-putol, ang mga mata ay nanlaki sa gulat. Nagpumiglas ang katawan ni Elena, ang mga kamay ay sinusubukang tanggalin ang pagkakasakal. Ang luha ay umagos ng deras kasabay ng takot na hindi maipaliwanag. Patawad, Elena, kailangan ko itong gawin. Kailangan ko ng bagong buhay, asik ni Dante sa tainga nito. Humina ang lakas ni Elena, ang hininga ay kapos. Ngunit hindi pa siya tuluyang nawawalan ng malay. Kinalagkad ni Dante ang nanghihinang katawan ng asawa papunta sa hukay. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, ang mukha ni Elena ay puno ng alikabok at luha. Halos hindi na marinig ang boses niya. Bakit? Anong kasalanan ko? Ang tanong na iyon ay tumusok sa puso ni Dante. Ngunit nagtakik siya ng tainga. Ibinaba niya ang katawan ni Elena sa mababaw na hukay at nagsimulang magtambak ng lupa gamit ang maliit na pala na itinago niya. Bawat gumpal ng lupa na bumabagsak sa katawan ni Elena ay may kasamang mahinang hikbi mula sa ilalim. Gumalaw pa ang kamay ni Elena, sinusubukang abutin ang ibabaw pero tinapakan ito ni Dante ng lupa ng mas malakas. Tumahimik ka. Para ito sa ikabubuti ko, bulong niya na namumutla ang mukha. Tumataas ang tambak ng lupa. Tanging ang mahinang boses ni Elena ang naririnig na parang bulong mula sa ilalim ng lupa. Dante, tulong. Buhay pa ako. Huminto sandali si Dante, nanginginig ang kamay. Pero pumikit siya at ipinagpatuloy ang pagtatambak hanggang sa mawala ang boses.
Ang hukay ay pantay na ulit, nag-iwan lang ng bakas ng bagong bungkal na lupa. Nakatayo siya sa ibabaw ng mababaw na libingan na iyon. Hinihingal. Tumutulo ang pawis kahit malamig ang gabi. Sa kanyang sarili, may halong ginhawa at lagim. Alam niyang kakatapos lang niyang gumawa ng bagay na hindi na mababawi. Pinaandar muli ang motor. Iniwan ni Dante ang tubuhan na maputla ang mukha. Sa ulo niya, isa lang ang nasa isip. Simula ngayon, malaya na siya. Malaya mula kay Elena, malaya para habulin si Rhea. Ngunit ang hindi niya namamalayan, ang mahinang boses ni Elena ay umaalingaw pa rin sa kanyang tainga. At higit pa doon, ang lupang kakatapos lang niyang patagin ay hindi ang katapusan ng lahat. Iyon ay simula pa lamang ng malaking bagyo na lulunod sa kanyang buhay. Ang umaga sa barangay ay tila kakaiba para kay Dante. Mataas na ang araw. Ang tilaok ng manok ay naririnig pa sa kalayuan. Ngunit ang maliit niyang bahay ay tahimik. Bakante ang upuan sa sala, walang plato ng almusal, at ang amoy ng niluluto na karaniwang nagmumula sa kusina ay nawala ng tuluyan. Nakatayo si Dante sa harap ng bintana, nakatingin sa bakuran. Alam na alam niya kung bakit tahimik ang bahay. Wala na si Elena. Kagabi, siya mismo ang nagtakip sa mga mata ng asawa gamit ang malamig na lupa. Pero para sa mundo sa labas, kailangan niyang gampanan ang ibang papel. Ang papel ng isang nalilitong asawa na nawala ng kabiyak. Elena! Mahinang tawag ni Dante sabay lakad papuntang kusina. Binuksan niya ang pinto ng kabinet, tinitigan ang mga kagamitan sa pagluluto na maayos. Walang senyales na naglayas. Walang maleta na nawawala. Walang damit na naglaho. Saglit na dumaan ang mukha ni Rhea sa isip niya. Ang ngiti ng dalagang iyon ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat. Ngunit upang maisakatuparan ang susunod na plano, kailangan niyang ihanda ang palabas ng perpekto. Lumabas ng bahay si Dante, binati ang kapitbahay ng may mukhang nag-aalala. Mang Ben, nakita niyo ba si Elena? Kaninang umaga pa siya wala sa bahay. Karaniwan ay abala na iyon sa kusina. Si Mang Ben, ang matandang kapitbahay, ay umiling ng dahan-dahan. Lu, hindi ba kagabi umalis kayong dalawa sakay ng motor? Kitang-kita ko. Natahimik sandali si Dante tapos ay nagkunwaring nagulat. Opo, tay. Lumabas kami sandali. Pero pag uwi namin, nauna na akong natulog. Akala ko nasa bahay lang siya. Nalaman ko na lang ngayong umaga wala na. Nag-aalala ako, tay. Ang ekspresyon niya ay kapanipaniwala. Nakakunot ang noo, pautal-utal ang boses, at pati ang hininga ay pinapasikip na parang talagang balisa. Inilagay ni Mang Ben ang kamay sa balikat ni Dante. Subukan mong i-report muna sa barangay, Dante. Baka sakaling may nakakaalam kung saan siya nagpunta. Tumango ng mabilis si Dante. Bahagi iyon ng plano niya. Ang papaniwalain ang lahat na nawala si Elena ng walang bakas. Nang tanghali, ang bahay ni Dante ay dinagsa ng mga kapitbahay. Ilang mga ginang ang nakaupo sa teres, nagbubulungan. Kawawa naman, nawawala ang asawa. Padahal mabait na tao, hindi gumagawa ng kalokohan, sabi ng isa sa kanila. Nakaupo si Dante sa upuan na may malungkot na mukha, paminsan-minsang yumuyuko na tila pinipigilan ang luha. Padahal sa loob ng puso niya, may kaunting kasiyahan dahil nagsisimula ng maniwala ang lahat sa kanyang akting. Isang opisyal ng barangay, si Kapitan Romy, ang lumapit. Dante, sigurado ka bang walang senyales na umalis si Elena ng kusa? Ang mga mahahalagang gamit ba nandyan pa lahat? Huminga ng malalim si Dante, kunwaring nag-iisip. Lahat nandyan pa, kapbay, damit, pati pitaka niya nasa kabinet pa. Hindi ko maintindihan bakit siya nawala ng ganito. Baka may kumuhang masama? Ang pangungusap na iyon ay nagpalakas ng bulungan. May nanghulang nakidnap si Elena, mayroon ding nagsasabing baka lumayas dahil sa problema sa mag-asawa. Nang gabing iyon, naglakas loob pa si Dante na mag-report sa presinto. Dumating siya na gusot ang mukha, ang boses ay ginawang paos. Sir, ang asawa ko po nawawala mula pa kagabi. Tulungan niyo po akong hanapin. 2 pulis ang seryosong nagtala ng report. Isa sa kanila, si Sergeant Cruz, ay tumitig ng malalim kay Dante. Pwede bang ikwento mo ang mga pangyayari, Dante? Inulit ni Dante ang kwentong kotsero na binuo na niya.
Lumabas sandali kasama si Elena, umuwi sa bahay tapos natulog. Kinaumagahan, wala na ang asawa. Ang kwento ay dumaloy ng maayos. Tila totoo. Sige, aksyonan namin ito. Sa ngayon, huwag ka munang aalis ng lugar nyo, ha, sabi ni Sergeant Cruz. Tumango si Dante, nagkukunwaring nakahinga ng maluwag. Pero sa kaibuturan niya, may kaba. Alam niyang hindi titigil ang pulis hanggang walang nahahanap. Ilang araw ang lumipas, lalong naging usap-usapan sa barangay ang nangyari. Ang tsismis tungkol sa pagkawala ni Elena ay kumalat kung saan-saan. May nagsasabing kinuha ng sindikato. May nagbibintang na lumayas dahil sawang maghirap. Lahat ng teoryang iyon ay pabor kay Dante dahil lalong lumalayo sa katotohanan. Gayunpaman, ang kasinungalingan ay hindi kailanman perpekto. Sa ika-4 na araw, isang binata mula sa baryo na nagngangalang Junjun ang dumating na may takot sa mukha. Sinabi ni Junjun na nakakita siya ng lupang bagong bungkal na kahina-hinala sa tubuhan, hindi kalayuan sa maliit na daan, parang may naghukay. Kap, akala ko libingan ng aso o ano. Pero ang kakaiba, may punit na tela doon, malakas niyang sabi. Ang balitang iyon ay nagpatayo ng balahibo ni Dante. Sinubukan niyang manatiling kalmado kahit ang puso niya ay kumakabog ng napakalakas. Si Kapitan Romy at ilang tanod ay nagkusa agad na puntahan ang lugar. Tinawag din ang mga pulis para imbestigahan ang natagpuan. Nakatayo lang si Dante nang naninigas sa beranda ng bahay niya. Ang mukha ay ginawang malungkot kahit sa ulo niya ay nagkakagulo na sa takot. Huwag sana silang may makita. Huwag sana nilang malaman na ng gabing iyon ay hindi nakatulog si Dante. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ng bintana ay nagmistulang nakakatakot. Ang imahe ng mukha ni Elena na puno ng lupa ay laging lumalabas tuwing pumipikit siya. Tumayo siya, umupo sa sala at nagsindi ng sigarilyo isa-isa. Ang usok ay pumuno sa kwarto, nagdagdag ng sikip sa dibdib niya. Kailangan kong maging matatag. Lahat naniniwalang nawawala si Elena. Hindi nila malalaman, bulong niya sa sarili. Ngunit sa maliit na bahagi ng puso niya, alam niyang ang isang maliit na pagkakamali ay pwedeng sumira sa lahat. At ang pagkakamaling iyon ay maaaring nagawa na niya. Nang tanghali ring iyon, ang tubuhan sa pinggirang bayan ay biglang dinumog. Ilang pulis ang nakatayo, pinalilibutan ang isang gundok ng lupa na mukhang hindi natural. Ang mga usisero ay nagsiksikan sa likod ng police line. Nagbubulungan na may tensyonadong mukha. Nakihalo si Dante sa umpukan. Ang mukha niya ay puno ng kunwaring pag-aalala. Ngunit sa dibdib niya, ang tibok ng puso ay parang nakabibingi. Alam niya ang lugar na iyon. Kilala niya ang lupang iyon. Doon niya tinapos ang buhay ni Elena ilang gabi na ang nakararaan. Lumingon si Kapitan Romy kay Dante. Dante, wala ka bang nakitang naghukay dito? Lumunok si Dante. Wala, Kap, ngayon ko lang narinig. Baka may nagtapon lang ng patay na hayop, sagot niya na nanginginig ang boses. Sinusubukang magtunog inosente. Ang pulis na namumuno sa investigasyon, si Captain Mendoza, ay nagtaas ng kamay para magbigay ng senyales. 2 opisyal ang agad na nagtusok ng pala sa lupa. Bawat hukay ay naglalabas ng mabigat na tunog at ang malambot na lupa ay unti-unting nahahawi. Pinigil ng mga tao ang hininga, naghihintay kung ano ang lalabas mula sa ilalim. Hindi nagtagal, sumigaw ang isa sa mga pulis, "Sir, may punit na tela dito." Sigaw ng panunukso at takot ang narinig mula sa mga tao. Ilang mga nanay ang nagtakip ng bibig. May iba ring umatras dahil sa kilabot. Nanigas si Dante, namutla ng husto. Sa loob-loob niya, tapos na ako. Malalaman nilang nandito si Elena. Ngunit, lumipas ang mga segundo, ang resulta ng paghukay ay gumulat sa lahat. Meron niyang punit na tela na maihalong basang lupa. Mayroon ding bakas ng mahabang buhok na nakadikit sa gumpal ng lupa. Ngunit ang katawan ni Elena ay wala. Walang laman ang hukay. Nagkatinginan ang mga pulis na maihalong pagtataka. Ang isa sa kanila ay nagsalita ng mahina. Parang may inilibing pero hindi umabot sa puntong naiwan ang bangkay. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Sus Mariosep. Baka inilibing ng buhay si Elena tapos nakalabas mag-isa, sabi ng isang ginang na nanginginig ang boses. Naramdaman ni Dante na tumigil ang daloy ng dugo niya. Ang salitang iyon ay tumusok sa tainga niya parang kidlat sa tanghaling tapat.
Nagkunwari siyang tulala. Pero ang mga mata niya ay nanginginig sa panik. Isinara ng mga pulis ang lokasyon gamit ang yellow tape. Ang mga lokal na reporter na nakarinig sa balita ay nagdatingan, kumukuha ng litrato, at nag-interview sa mga residente. Biglang nagkagulo ang barangay at ang pangalan ni Elena ay naging bukang-bibig kung saan-saan. Sa istasyon ng pulis, nagpatawag ng maikling meeting si Captain Mendoza. May indikasyon ng krimen. Ang hukay na iyon ay halatang sinadya. May tela, may senyales na may inilibing pero walang bangkay. Kailangan nating imbestigahan pa ng malalim. Sumingit si Sergeant Cruz. Posible kayang nakalabas ang biktima ng kusa. Kung totoo yun, bakit hindi siya umuwi? Ang tanong na iyon ay bumitin sa hangin, nagpatahimik sa lahat ng opisyal. Nang gabing iyon, nakaupo si Dante mag-isa sa sala. Ang sigarilyo sa kamay niya ay paubos na. Ang abo ay nagkalat sa sahig. Magulo ang isip niya, binabasa ng malamig na pawis ang noo kahit malamig ang hangin. Impossible. Tinakpan ko ng maigi. Sinigurado kong hindi siya makakalabas. Hindi pwede, Elena, bulong niya na nanginginig ang boses. Ngunit ang mahinang boses ay muling umalinggaw sa ulo niya. Ang daing ni Elena mula sa ilalim ng lupa, ang sigaw ng paghingi ng tulong na binaliwala niya. Ngayon, ang boses na iyon ay tila lalong nagiging totoo. Tila buhay pa si Elena at nasa napakalapit lang. Tinapik ni Dante ang sariling mukha, sinusubukang alisin ang halusinasyon. Pero habang pilit niyang inaalis, lalong lumilinaw ang imahe. Naaamoy pa nga niya ang amoy ng basang lupa sa loob ng bahay. Kahit nakasara ng maigi ang lahat ng pinto. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa bahay niya. Kumatok si Sergeant Cruz ng magalang tapos pumasok kasama ang dalawa pang opisyal. Miss Dante, kailangan naming magtanong ng ilan pang bagay. Sige po. Lumunok si Dante at ngumiti ng pilit. Opo, tuloy kayo. Nalilito rin ako, sir. Bigla na lang nawala si Elena. Tinitigan ni Sergeant Cruz ang mukha ni Dante ng matagal. Kagabi may nakuha kaming karagdagang impormasyon. May isang mangangalakal na nagsabing nakarinig siya ng mahinang boses sa tubuhan ilang araw na ang nakararaan. Sabi niya parang taong humihingi ng tulong mula sa ilalim ng lupa. Noong una, akala niya guni-guni lang. Pero nung natagpuan ang hukay, naging importante ang testimonya niya. Naramdaman ni Dante ang matinding agos ng dugo. Sinubukan niyang manatiling kalmado, kahit ang kamay niya ay nakahawak sa tuhod ng mahigpit hanggang sa halos bumaon ang kuko sa balat. Sigurado ba kayong wala kayong alam? Tanong ni Cruz, sa pagkakataong ito ay mas matigas ang tono. Umiling ng mabilis si Dante. Wala. Wala akong alam, sir. Nag-aalala rin ako. Hindi pa umuwi si Elena. Tulungan niyo akong hanapin siya. Tumitig lang si Cruz ng walang ekspresyon. May sinulat siya sa maliit na notebook tapos tumayo. Sige, kung may maalala ka, ipaalam mo agad sa amin. Patuloy kaming mag-imbestiga. Nang umalis ang mga pulis, ibinagsak ni Dante ang katawan sa upuan. Hinihingal siya, malikot ang mga mata na nakatingin sa pinto. Ang anino ni Elena ay lalong nagmumulto sa kanya, halos mawala na siya sa katinuan. Nang gabing iyon, may kumatok sa pinto ng bahay. Napatalon sa gulat si Dante. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto, binuksan ng kaunti na maputla ang mukha. Pero sa labas, walang tao. Tanging hangin ng gabi na umiihip dala ang tunog ng mga dahon. Isinara ni Dante ang pinto gamit ang nanginginig na kamay. Pero bago pa siya makaupo ulit, may narinig siyang mahinang boses mula sa bakuran. Boses ng isang babae, paos pero malinaw. Dante. Buhay pa ako. Napaupo sa sahig si Dante. Nanlaki ang mga mata sa takot. Sa unang pagkakataon mula noong gabing madilim na iyon, talagang nakaramdam siya ng takot, mas matindi kaysa noong inililibing niya ang sariling asawa. Kinabukasan, ang istasyon ng pulis ay mas abala kaysa karaniwan. Sa malaking mesa ng investigation room, ilang litrato at report ang nakalatag ng maayos. Nakaupo si Captain Mendoza sa kabisera na seryoso ang mukha. Samantalang si Sergeant Cruz ay nagbukas ng maliit na projector na nagpapakita ng larawan ng lokasyon sa tubuhan. Kahapon natagpuan natin ang mababaw na hukay na walang laman.
May tela, may bakas ng buhok, pero walang bangkay. Ngayon pag-usapan natin ulit ang detalye, sabi ni Captain Mendoza ng matigas. Tinuro ni Cruz ang litrato ng punit na tela. Pinadala na namin sa laboratorio. Ang inisyal na resulta ay nagpapakita na ang telang ito ay kapareho ng duster ng biktima, si Elena. Kinumpirma rin ng saksi na kapitbahay na madalas niyang makitang suot ito ni Elena. Isang duster na may floral pattern. Nagdagdag ang isa pang pulis, mayroon ding malabong fingerprints sa hawakan ng pala na natagpuan hindi kalayuan sa lokasyon. Ikinumpara natin sa data ng mga residente. Ang inisyal na resulta ay tugma kay Dante, ang asawa ng biktima. Biglang tumahimik ang kwarto. Lahat ng mata ay nakatingin sa whiteboard, kung saan nakasulat ng malaki ang pangalan ni Dante. Huminga ng malalim si Captain Mendoza. Hindi pa tayo pwedeng gumawa ng konklusyon ng padalos-dalos, pero malinaw na may motibo si Dante. May report na hindi maganda ang pagsasama nila. Ilang kapitbahay ang nakarinig ng pag-aaway at ngayon nawawala ang asawa. Samantalang may kahina-hinalang hukay na natagpuan malapit sa bahay. Sumingit si Sergeant Cruz ng maingat. Pero huwag nating kalimutan, sir. May testimonya ng mga ngalakal na nakarinig ng boses ng babaeng humihingi ng tulong mula sa ilalim ng lupa. Kung totoo yun, ibig sabihin buhay pa siya. Ang malaking tanong, bakit hindi siya nagpapakita hanggang ngayon? Tumitig ng matalim si Mendoza. Iyan ang kailangan nating alamin. Samantala, nakaupo si Dante sa isang karinderya malapit sa bahay. Si Junjun, na sumusubok makihalubilo sa mga residente, ay nagkukunwaring nababahala rin. Pero ang tainga niya ay laging nakabantay sa bulungan ng mga tao na nagsisimula ng tumuro kay Dante. Baka pinatay ni Dante ang asawa niya, bulong ng isang ginang. Posible, kasi walang senyales na lumaya siya, sagot naman ng isa. Nilagok ni Dante ang kape na nanginginig ang kamay. Sa loob niya ay sumisigaw, habang tumatagal, lahat maghihinala sa akin. Umuwi siya ng mabilis at isinara ang pinto ng bahay ng mahigpit. Puno ng pawis ang mukha niya kahit mahangin ng tanghaling iyon. Sa sala, nakaupo siya habang nakatulala. Umiikot ang isip niya. Paanong walang laman ang hukay? Nasaan si Elena? Totoo bang may tumulong sa kanya o baka naman buhay pa talaga si Elena at sadyang nagtatago para maghiganti? Biglang tumunog ang cellphone niya. May text na pumasok. Ang nakasulat sa screen ay nagpatayo ng balahibo niya. Buhay pa ako, Dante. Nabitiwan ni Dante ang cellphone. Nanginginig ang buong katawan niya. Pinulot niya ulit ang cellphone, sinigurado kung sino ang nag-text. Pero unregistered number. Muntik nang sumabog ang puso niya. Hindi pwede. Patibong lang to. Bulong niya sabay hampas sa mesa. Nang hapon ding iyon, bumalik ang mga pulis sa bahay ni Dante. Sa pagkakataong ito, may dala silang search warrant. Dante, hinihiling namin ang kooperasyon mo. Gusto naming inspeksyonin ang bahay na ito para maghanap ng mga gamit na posibleng may kinalaman sa pagkawala ni Elena, sabi ni Cruz sa formal na tono. Lumunok si Dante. Sige po, sir. Gusto ko rin namang luminaw ang lahat. Hinalughog ng mga opisyal ang bawat kwarto. Binuksan ang mga kabinet, tiningnan ang kusina, pati ilalim ng kama ay hindi pinalampas. Sa sulok ng bodega sa likod, may natagpuan silang nagpatahimik sa paligid. Isang pares ng tsinelas na pambabae na puro tuyong lupa. Kay Elena ba ito? Tanong ni Cruz habang itinaas ang tsinelas. Nagulat si Dante. Noon lang niya naalala na nakalimutan niyang itapon ang gamit na yun. Namutla siya, pero mabilis na sumagot, luma na yan, sir. Madalas kasing gamitin sa hardin. Baka marumi dahil sa lupa. Tumitig lang si Cruz nang walang komento. Inilagay niya ang tsinelas sa evidence bag. Nang gabing iyon, lalong hindi makatulog si Dante. Pakiramdam niya lahat ng mata ay nakabantay sa kanya. Pati ang tunog ng hangin sa sela ng bintana ay parang bulong ni Elena na tumatawag sa pangalan niya. Nakatayo siya sa harap ng salamin, tinitigan ang sariling mukha na lalong nagiging gusot. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong maging pasensyoso. Wala silang matibay na ebidensya. Walang bangkay, ibig sabihin walang murder, sabi niya sa sarili. Pero hindi maalis sa isip niya ang text kanina.
Sino ang nagpadala? Si Elena ba talaga? Bakit hindi siya nagpapakita? Kung hindi, sino ang nanloloko sa kanya? Sa labas ng bahay, tumahol ng malakas ang aso ng kapitbahay sa direksyon ng bakura ni Dante. Nagpatayo ito ng balahibo niya. Nagmadali siyang isara ang lahat ng pinto at binuksan ang sihi ng malakas para matakpan ang mga kakaibang tunog na bumabagabag sa kanya. Pero sa puso ni Dante, alam niyang ang mga bakas na iniwan niya ay isa-isang hinihila ng pulis at dahan-dahang hinihigpitan ang talisalig niya. Sa presinto, tinapos ni Captain Mendoza ang meeting ng gabing iyon ng may determinasyon. May initial evidence na tayo, fingerprints, sinelas na puno ng lupa, at testimonya ng mga residente. Hindi pa natin alam kung nasaan si Elena, pero isang bagay ang sigurado, lahat ng bakas ay tumuturo kay Dante. Simula bukas, bantayan ang kilos niya. Huwag hayaang makalusot. At sa parehong oras, malayo doon, isang babaeng may mahinang katawan ang lihim na inaalagaan sa isang simpleng bahay ng isang mangangalakal. Ang mga mata niya ay mapungay pa, paos ang boses, ngunit ang mga labi ay nanginginig na binibigkas ang isang pangalan, Dante. Ang mga ilaw sa isang nightclub sa sentro ng syudad ay kumukurap-kurap, dumadagundong ang musika, nag-iingay ang mga baso, at ang mga customer ay lunod sa ingay ng gabi. Ngunit sa sulok ng kwarto, ang sitwasyon ay tensyonado. Sa likod ng mesa, si Captain Mendoza at Sergeant Cruz ay nagpanggap bilang mga customer. Hinihintay nila ang isang tao na magiging susi ng kanilang plano. Si Rhea. Dumating ang babae na nakapulang gown na matingkad. Ang lakad niya ay elegante, pero matalim ang tingin. Lumapit siya sa mesa ni Mendoza, nakatingin ng maihalong pagtatanong. So, totoo palang pulis kayo, bulong niya ng mahina. Tumango si Mendoza. At kailangan namin ng tulong mo. Hindi lang ito basta away mag-asawa. Sinubukang ilibing ni Dante ang asawa niya ng buhay. Ligtas si Elena, pero ngayon nasa panganib pa rin ang buhay niya. Ikaw lang ang pwedeng magpaluwag ng bantay ni Dante. Huminga ng malalim si Rhea at lumagok ng inumin. Naging seryoso ang mukha niya. Alam kong patay na patay sa akin si Dante, pero hindi ko na-imagine na kaya niyang maging ganun ka-demonyo. Naging malapit ako sa kanya, pero dahil kailangan ko ng pera. Kung sasali ako sa plano niyo, anong garantiya na ligtas ako? Mabilis na sumagot si Cruz. Babantayan ka namin. Kahit kailanganin pa na pumasok ka sa Witness Protection Program. Pero isang kondisyon, kailangan mong mapaniwala si Dante na gusto mo talagang magpakasal sa kanya. Natahimik si Rhea sandali tapos tumango ng mariin. Sige, kung ito ang paraan para maparusahan siya, payag ako. Kinabukasan ng gabi, nakaupo si Dante sa lumang kotse niya, hinihintay si Rhea na lumabas ng club. Magulo ang isip niya. Ang kakaibang text na natanggap niya 2 araw na ang nakakaraan ay nagmumulto pa rin, pero ang kagustuhan niyang tumakas kasama si Rhea ay mas matindi. Pagpasok ni Rhea sa kotse, agad niyang hinawakan ang kamay ni Dante. Ang mainit niyang ngiti ay nagpakalma ng kaunti kay Dante. Dante, malambing ang boses ni Rhea. Pagod na ako sa ganitong buhay. Gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko ng lalaking may lakas ng loob na pakasalan ako. May lakas ka ba ng loob? Tinitigan siya ni Dante ng malalim. Naman, Rhea. Handa na ako. Kailangan ko lang siguraduhin na ayos na ang lahat. Si Elena. Hindi na siya babalik. Yumuko si Rhea, itinatago ang ekspresyon ng takot na maihalong pandidiri. Kung ganun, gumawa tayo ng plano. Gusto ko ng maliit na kasal ng palihim. Pwede nating gawin sa villa ng kaibigan ko sa susunod na linggo. Ano sa tingin mo? Ngumiti ng malapad si Dante. Tila nawala ang lahat ng bigat. Payag ako. Next week, opisyal na tayong mag-asawa. Ang hindi alam ni Dante, ang mga sinabi ni Rhea ay hindi lang basta ideya. Iyon ay pain na inayos ni Mendoza at ng kanyang team. Ang villa na tinutukoy ay lokasyon na mahigpit na binabantayan ng pulis. Nang gabing iyon, pagkatapos ng pagkikita nila, lihim na nakipagkita si Rhea kay Mendoza sa isang kotseng nakaparada malayo sa karamihan. Pumayag siya, Sir. Buo ang tiwala niya sa akin, sabi ni Rhea na nanginginig ang boses. Tinapik ni Mendoza ang balikat niya. Magaling, tama ang ginawa mo.
Isang hakbang na lang at mahuhuli na natin si Dante. Pero tandaan mo, huwag kang magpapahalata. Kailangan mong panindigan ang role na mahal mo siya. Tumango ng dahan-dahan si Rhea. Kahit hindi mapalagay ang loob, alam niyang kailangan niyang tapusin ito. Sa kabilang banda, bumalik si Dante sa bahay ng gabing iyon na halo-halo ang nararamdaman. Nakaupo siya mag-isa sa sala. Ang ilaw na malamlam ay tumatama sa mukha niyang pagod. Sa kamay niya, hawak niya ang isang murang singsing na binili niya ng palihim. Sandali na lang tapos na ang lahat. Magiging malaya ako. Magiging masaya ako, bulong niya habang nakatitig sa singsing. Biglang may kumatok sa pinto. Nagulat si Dante. Kumabog ng malakas ang puso niya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto, binuksan ng kaunti pero walang tao. Hangin lang ng gabi ang pumasok. Isinara niya ang pinto ng kinakabahan at kinuha ang cellphone. May isang bagong message. Sa pagkakataong ito, mas nakakatakot kaysa dati. Hintayin mo ako sa kasal, Dante. Namutla si Dante. Nanginginig ng matindi ang kamay. Hindi siya sigurado kung text ba yun ni Elena. Hindi pwede. Patay ka na. Sigaw niya sabay bato ng cellphone sa sahig. Pero kahit anong pilit niyang tanggi, ang takot ay lalong bumibigat. Sa mga sumunod na araw, lalong dumalas ang pagkikita ni Dante at Rhea para pag-usapan ang kanilang lihim na kasal. Bawat pagkikita, lihim na nagbibigay ng senyales si Rhea sa mga pulis na laging nakabantay sa malayo. Lahat ay umaayon sa plano. Gayunpaman, sa likod ng tensyon, si Elena na inaalagaan pa rin sa ospital o ligtas na lugar ay nagsisimula ng manumbalik ang lakas. Alam niyang may malaking planong niluluto at sa puso niya ay nangako na siya mismo ang haharap kay Dante kapag dumating ang oras. Sa katapusan ng linggo, namigay na ng limitadong imbitasyon si Dante sa ilang kaibigan. Hindi niya alam, bawat galaw niya ay nasa ilalim ng pagmamanman. Ang villa na akala niya ay sagradong lugar para magsimula ng bagong buhay ay magiging huling entablado na magpapabagsak sa kanya. At doon naghahanda ang tadhana ng malaking sorpresa. Maaliwalas ang langit ng umagang iyon. Ang daan patungo sa isang villa sa pinggiran ng syudad ay puno ng matatayog na puno. Nakatayo ng marangya ang villa, puti ang dingding at malawak ang bakuran. Tila bagay na bagay para sa isang maliit na selebrasyon. Dumating ng maaga si Dante na nakasuot ng simpleng coat pero maayos. Sa kamay niya ay may dalang maliit na kahon na mailamang singsing. Sandali na lang at magiging akin na si Rhea, bulong niya habang nakatingin sa malaking salamin sa sala ng villa. Sinubukan niyang umiti pero nananatiling tensyonado ang mukha niya. Ang anino ni Elena ay nagmumulto pa rin sa isip niya. Ang mga misteryosong mensahe na patuloy na dumarating ay nagpapaduda sa kanya kung talagang makakalaya siya. Ngunit ang bulag na pag-ibig niya kay Rhea ay tumatakip sa lahat ng takot na iyon. Samantala, sa ibang kwarto, nakaupo si Rhea sa harap ng vanity mirror. Simple lang ang ayos ng buhok niya. Ang puting gown na suot niya ay nagre-reflect ng liwanag ng umaga. Pero sa likod ng maganda niyang mukha, nanginginig ang puso niya. Tinitigan niya ang salamin at bumulong sa sarili, Rhea, hindi ito basta party, patibong to, kailangan mong maging matatag. Sa labas ng villa, sina Captain Mendoza at Sergeant Cruz, kasama ang ilang miyembro ng kapulisan ay naka-standby na. Nagpanggap silang mga trabahador sa villa, sound system crew, at pati photographer. Lahat ay maayos na inihanda. Ang komunikasyon gamit ang maliliit na earpiece ay nagsisiguradong perpekto ang koordinasyon. Nagbigay ng maikling instruksyon si Mendoza. Tandaan, bawal tayong kumilos ng padalos-dalos. Hintayin ang tamang oras. Kailangan natin ng malinaw na pag-amin mula kay Dante sa harap ni Rhea. Bandang 10:00 ng umaga, ilang bisita na binubuo ng malalapit na kaibigan ni Dante ang nagsimulang dumating. Wala silang alam sa malaking operasyon. Ang akala lang nila, gustong magpakasal ni Dante ng palihim dahil nahihiya sa pamilya. Nagsimulang tumugtog ang mahinang musika. Ang mga upuan sa bakuran ng villa ay maayos na nakahanay, at ang maliit na mesa na may palamuting puting bulaklak ang nagsilbing simpleng altar. Nakatayo si Dante sa harap, naghihintay na puno ng pag-asa. Hindi nagtagal, naglakad si Rhea ng dahan-dahan patungo sa altar. Kumikinang ang gown, elegante ang hakbang, na parang totoo ang lahat.
Tinitigan siya ni Dante ng may pagmamahal, kinalimutan ang lahat ng gulong ginawa niya. Rhea, bulong ni Dante nang makatabi na niya ang dalaga. Sa wakas, ito na ang panahon. Ngumiti ng tipid si Rhea. Lumingon siya saglit sa photographer na sa totoo ay pulis. Tanda yun na umaayon sa plano ang lahat. Nagsimula ang seremonya ng simple. Isang kaibigan ni Dante na tumatayong witness ang tumayo sa harap nila. Ngunit bago magpatuloy ang seremonya, nagsalita si Rhea sa malambing na boses. Dante, bago tayo magsimula, gusto kong maging tapat ka sa akin. Kailangan kong marinig mula sa bibig mo. Paano ka nakakasigurong hindi na babalik si Elena para guluhin ang buhay natin? Natahimik si Dante. Dumilim ang tingin niya. Lumingon siya sa mga bisita, tapos yumuko ng mas malapit sa tainga ni Rhea. Ang boses niya ay mahina, pero sapat para marinig ng nakatagong mikropono malapit sa altar. Inilibing ko na siya gamit ang sarili kong mga kamay, Rhea. Hindi na siya kailanman babalik. Para sa'yo, ginawa ko ang lahat ng yun. Ang pangungusap na iyon ay parang bala. Si Mendoza na nakikinig sa communication device ay agad nagbigay ng code. Malinaw ang recording. Wait for the clear signal. Pinigil ni Rhea ang hininga, nagkunwaring umingiti kahit nanginginig ang katawan. Tinitigan niya si Dante ng malalim at nagsalita ng mahina, kung ganun, baliw ka talaga, Dante. Akala mo ba ang pag-ibig ay isisilang mula sa dugo at libingan? Nagulat si Dante. Nagbago ang ekspresyon ni Rhea, naging malamig. Biglang may narinig na malakas na boses. Pulis! Huwag kayong kikilos! Nagulat ang mga bisita. May ilang napasigaw sa takot. Mula sa iba't ibang sulok ng villa, pumasok ang mga armadong pulis. Napako si Dante, namutla ang mukha. Noon lang niya na-realize na ang lahat ng ito ay hindi kasal, kundi isang patibong. Ano to? Sigaw ni Dante, malikot ang matang naghahanap ng paliwanag. Lumingon siya kay Rhea na ngayon ay nakatayo ng tuwid at puno ng tapang. Mali ka ng pinili, Dante, malamig na sabi ni Rhea. Hindi ako ang partner mo sa buhay. Bahagi ako ng plano para pabagsakin ka. Umuwal sa galit si Dante. Sinubukan niyang tumakbo pero dalawang pulis ang agad na dumagan sa kanya sa lupa. Mabilis na pinusasan ang mga kamay niya. Humampas ang mukha niya sa marmol na sahig ng villa. Bitawan niyo ako. Patay na si Elena. Hindi na siya babalik, sigaw niya na parang taong nawawala sa sarili. Ngunit sa sandaling iyon, may ibang boses na lumabas mula sa pinto ng villa. Boses na nagpatahimik sa lahat. Talaga ba, Dante? Sigurado ka bang patay na ako? Lahat ay lumingon. Doon nakatayo si Elena, maputla pa rin pero puno ng lakas. Nakasuot siya ng simpleng damit pang ospital. May sugat sa mukha, pero ang tingin ay matalim at tumutusok sa puso. Nanigas si Dante, nakanganga, nanlaki ang mga mata. Hindi makapagsalita. Hindi. Hindi totoo to, halos hindi marinig ang boses niya. Humakbang si Elena pasulong. Bawat hakbang ay puno ng bagong tapang na isinilang mula sa pagdurusa. Buhay pa ako, Dante. At simula ngayon, hindi mo na ako masasaktan. Katahimikan ang bumalot sa kwarto ng ilang segundo. Nakadapa pa rin si Dante sa sahig na nakaposas ang mga kamay. Kinontrol ng mga pulis ang sitwasyon habang ang mga bisita ay nakangangalang, hindi makapaniwala sa dramang kakatapos lang mangyari sa harap ng kanilang mga mata. Lumapit si Captain Mendoza, tinapik ang balikat ni Elena ng marahan. Napakatapang ng ginawa mo. Ngayon, hayaan mong batas na ang magsalita. Tumulo ang luha ni Elena pero hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Hindi na sayang ang lahat ng paghihirap niya. Si Dante na pilit pa ring nanlalaban ay nakatingin lang ng puno ng galit. Pero sa pagkakataong ito, wala na siyang magagawa. Ang villa na noong una ay pangarap na lugar para sa lihim na kasal ay naging entablado ng ganap na pagbagsak ni Dante. Nang araw na iyon, ang gusali ng Regional Trial Court ay puno ng reporter at mga taong gustong saksihan ang unang pagdinig sa kaso ni Dante. Ang balita tungkol sa asawang nagtangkang maglibing ng asawa ng buhay para pakasalan ang babae sa nightclub ay kumalat na ng malawakan. Sensasyonal ang mga headline ng media, naging usap-usapan sa buong syudad ang kaso.
Nakaupo si Elena sa witness stand na may matatag na mukha kahit nangingilid ang luha. Sa tabi niya, nagbibigay ng moral support si Captain Mendoza. Habang si Sergeant Cruz ay nakaupo sa likod, binabantayan ang paligid. Bumukas ang pinto ng korte. 2 gwardya ang nagpasok kay Dante na nakaposas. Gusot ang mukha niya, magulo ang buhok, at ang tingin ay puno ng galit. Nang makita si Elena, suminghal siya ng bastos. Matigas talaga ang ulo mo, Elena. Kahit impyerno ayaw kang tanggapin. Agad na pinalo ng hukom ang gavel. Nasasakdal, ayusin mo ang pananalita mo. Ang sesyon na ito ay opisyal na sinisimulan. Binuksan ng prosecutor ang folder, malakas ang boses na pumuno sa korte. Your Honor, ang nasasakdal na si Dante ay kinakasuhan ng frustrated parricide o attempted murder laban sa sarili niyang asawa, si Elena. Malinaw ang ebidensya namin. Testimonya ng biktima, recording ng pag-amin ng nasasakdal sa publiko. Pati na ang bakas ng hukay na natagpuan sa tubuhan. Ang ginawa niya ay malupit, hindi makatao, at ginawa ng may buong kamalayan. Narinig ang bulungan sa upuan ng mga manonood, may mga umiiling na hindi makapaniwala, habang ang mga reporter ay abala sa pagsusulat. Sinubukan ng abogado ni Dante na sanggahin ang agos gamit ang patag na tono. Your Honor, ang kliyente namin ay may mga nasabing mukhang mabigat, pero maaring dala lang iyon ng emotional pressure. Walang tunay na ebidensya ng katawan ng biktima na nakalibing dahil ang totoo, buhay pa ang biktima. Ang kliyente namin ay natrap sa psychological situation. Hindi totoong aksyon. Narinig iyon ni Elena at kumabog ang dibdib. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay para pigilan ang emosyon. Sa puso niya, alam niyang ang mapait na katotohanan ay hindi na mababaliktad. Naramdaman niya mismo ang pagtakip ng lupa sa katawan niya ng gabing iyon. Narinig niya ang paghina ng tibok ng puso niya hanggang sa iligtas siya ni Mang Lando. Nang dumating ang pagkakataon niya, humakbang si Elena sa witness stand. Nanginginig ang boses pero malinaw. Your Honor, ako po ay buhay na saksi. Naaalala ko pa ang bawat segundo kung paano ako kinalagkad ni Dante sa tubuhan, sinakal ang leeg ko, tapos tinambakan ang katawan ko ng lupa. Humihinga pa ako noon. Narinig ko ang pagtakip ng lupa sa mukha ko. Kung walang Mang Lando na nakarinig sa sigaw ko. Siguro ngayon pangalan na lang ang natitira sa akin. Biglang tumahimik ang korte. May mga yumuko, hindi kayang isipin ang paghihirap na iyon. Tumingin ang hukom kay Dante. Totoo ba ang sinabi ng saksi? Tumawa ng mahina si Dante. Nakakatakot ang tawa niya. Matigas talaga ang ulo ni Elena, Your Honor. Ibinigay ko na ang buhay ko sa kanya ng maraming taon. Pero nililimitahan niya ako, kinukulong ako. Nung gusto ko ng kalayaan, nung nahanap ko ang true love kay Irhea, humaharang pa rin siya. Anong masama kung gusto ko ng bagong buhay? Ang mga salitang iyon ay nagpaingay sa korte. Muling pinalo ng hukom ang gavel ng 3 beses. Tahimik. Kailangang magpatuloy ang sidang ng maayos. Si Irhea naman ang tinawag bilang susunod na saksi. Humakbang ang dalaga ng may tapang. Kahit halata sa mukha ang kaba, tumingin siya sa hukom tapos yumuko sandali bago nagsalita. Kilala ko po si Dante. Madalas siyang pumunta sa nightclub na pinagtatrabahuhan ko. Lagi niyang sinasabing mahal niya ako. Nangako siyang papakasalan ako. Nung una, akala ko puro salita lang pero habang tumatagal. Nagsimula siyang magkwento kung paano niya gustong alisin si Elena. Hindi ako naniwala hanggang sa napatunayan ang lahat sa villa. Siya mismo ang umamin sa harap ko at ng ibang tao. Tinitigan ni Dante si Irhea ng puno ng galit. Traitor! Isa ka lang babaeng bayaran. Sigaw niya hanggang sa kinailangang awatin ng mga gwardya. Yumuko si Irhea, pinipigil ang luha, pero hindi siya natinag. Siguro mali ako kasi naging malapit ako sa kanya, pero hindi ako kailanman sumang-ayon sa kasamaan niya at nagpapasalamat akong nakatulong ako sa pulis para mahuli siya. Sa labas ng korte, mainit din ang sitwasyon. Nag-uunahan ang mga reporter na ibalita ang mga bagong kaganapan. Ang pangalan ni Elena ay tinawag na babaeng matatag na nakaligtas sa kamatayan. Samantala, si Dante ay inilarawan bilang malupit na asawa na nagawang ilibing ang asawa alang-alang sa bawal na pag-ibig.
Si Mang Lando, ang matandang mangangalakal na naging tagapagligtas ni Elena, ay naroon din sa waiting area. Nakaupo siya ng tahimik, tumatanggi sa maraming interview. Simpleng tao lang po ako. Ginawa ko lang kung ano ang sinabi ng puso kong tama, maikli niyang sabi ng piliti ng reporter. Mahaba ang naging pagdinig ng araw na iyon. Matapos magbigay ng pahayag ang lahat ng saksi, nagpasya ang hukom na ituloy ang paglilitis sa susunod na linggo para sa pagbasa ng opisyal na hatol. Lumabas si Elena sa korte ng mabigat ang hakbang pero magaan ang loob. Nasabi na niya ang katotohanan. Ngayon ang natitira na lang ay maghintay na makamit ang hustisya. Sa kabilang banda, si Dante na ibinabalik sa kulungan ay nakatingin lang ng puno ng paghihiganti. Hindi pa tapos to, Elena. Gagawa ako ng paraan, bulong niya ng mahina. Kahit nakaposas ang mga kamay. Pero alam ng lahat na malapit na sa katapusan ang laro ni Dante at sa likod ng rehas, wala na siyang kontrol sa sarili niyang buhay. Nang araw na iyon, makulimlim ang langit. Mas maraming tao sa korte kaysa sa nakaraang pagdinig. Lahat ay naghihintay sa mahalagang sandali. Ang hatol ng hukom kay Dante, ang lalaking nagawang ilibing ng buhay ang sariling asawa para sa ambisyon at madilim na pag-ibig. Nakaupo si Elena sa bangko ng mga manonood na matatag ang mukha. Kahit mabilis ang tibok ng puso. Sa tabi niya, nagbibigay ng lakas ng loob si Captain Mendoza sa pamamagitan ng pagtango. Samantala si Sergeant Cruz ay nakabantay sa pinto. Naroon din si Rhea, maputla ang mukha, pero malinaw ang determinasyon. Si Mang Lando na simple ang suot ay nakaupo sa pinakalikod. Gusto lang niyang masaksihan ang katapusan ng madilim na kwentong ito. Bumukas ang pinto ng korte. Pumasok si Dante na nakaposas. Gusot ang buhok, puno ng galit ang mukha na maihalong kawalan ng pag-asa. Pero pilit pa rin siyang nagpapakita ng ngising aso. Ang tingin niya ay nakapako kay Elena, tila gustong manakit. Binuksan ng hukom ang paglilitis gamit ang matatag na boses. Ang pagdinig sa kasong kriminal laban sa nasasakdal na si Dante ay muling binubuksan. Ngayong araw babasahin ng korte ang hatol. Biglang tumahimik ang korte. Tumayo ang prosecutor at binasa ang rekomendasyon ng malakas. Your Honor, base sa matibay na ebidensya, mga saksing kapanipaniwala, at pag-amin mismo ng nasasakdal, hinihiling namin ang parusang panghabang buhay na pagkakulong, reclusion perpetua. Ang ginawa niya ay hindi lang tangkang pagpatay, kundi pagtataksil sa sagradong samahan ng mag-asawa. Norma ng lipunan at halaga ng pagiging tao. Walang sapat na dahilan para patawarin o bigyang katwiran ang karumal-dumal na gawaing ito. Muling narinig ang bulungan sa korte. May ilang tumatango bilang pagsang-ayon. Ang iba naman ay nakatingin kay Dante ng may puot. Sinubukan ng abogado ni Dante na magbigay ng huling depensa. Your Honor, nagkamali po ang kliyente namin pero ang intensyon ay hindi laging katumbas ng aksyon. Buhay pa ang biktima at ibig sabihin ay hindi talaga nangyari ang kamatayan. Hinihiling po namin na mapagaan ang parusa. Ngunit ang boses ng abogado ay tunog mahina kumpara sa mapait na katotohanang naibunyag na. Pinalo ng hukom ang gavel ng 3 beses at nagsimulang basahin ang hatol. Matapos ikonsidera ang lahat ng katotohanan, testimonya at ebidensyang inihain. Ang korte ay nagdedesisyon na ang nasasakdal na si Dante ay napatunayang nagkasala ng walang pag-aalinlangan sa kasong frustrated parricide, tangkang pagpatay, laban sa kanyang asawang si Elena. Dahil dito, ang korte ay nagpapataw ng parusang pagkakulong ng habang buhay, reclusion perpetua. Biglang nag-ingay ang korte. May ilang pumalakpak ng kusa kahit sinaway agad ng gwardya. Tinakpan ni Elena ang bibig gamit ang kamay. Umagos ang luha hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa ginhawa. Matapos ang lahat ng paghihirap na dinanas niya, sa wakas ay kumampi sa kanya ang hustisya. Tumayo si Dante mula sa upuan, namumula ang mukha. Hindi. Hindi ako dapat makulong habang buhay. Kasalanan mo lahat to, Elena. Kung hindi ka humarang, masaya na sana ako kay Rhea. Ikaw ang dapat namatay, hindi ako. Agad na pinigilan ng mga gwardya ang nagwawala niyang katawan. Kumalansing ng malakas ang posas, pero hindi siya makawala. Ang mga huling salita niya ay nagpapakita lang kung gaano kaitim ang puso niya. Tinapos ng hukom ang sidang gamit ang huling palo ng gavel. Tapos na ang pagdinig.
Sa labas ng korte, mas magaan ang pakiramdam ng hangin. Nakatayo si Elena sa hagdan ng gusali, nakatingin sa makulimlim na langit na ngayon ay nagsisimula ng lumiwanag ng kaunti. Huminga siya ng malalim. Tila lahat ng bigat na dumadagan sa balikat niya ay dahan-dahang naalis. Nilapitan siya ni Rhea na may pag-aalinlangan ang hakbang. Elena! Humihingi ako ng tawad. Kung umiwas lang sana ako kay Dante noon pa, siguro hindi to nangyari. Tinitigan ni Elena si Rhea ng malalim. May sakit, may galit. Pero pinili niyang huminga ng malalim at nagsabi, Rhea, biktima ka rin. Si Dante ang bumitag sa atin lahat. Huwag mong hayaang masira ang buhay mo dahil sa kanya. Matuto ka dito. Yumuko si Rhea, tumulo ang luha. Ang mga salitang iyon ay parang sampal at kapatawaran din lumapit si Mang Lando na may simpleng ngiti. Masaya ako na sa wakas malaya ka na sa madilim na aninong iyon, Ineng. Hinawakan ni Elena ang kamay ng matanda ng mahigpit. Kung hindi dahil sa inyo, Tay, baka wala na ako sa mundong ito. Habang buhay po akong magpapasalamat. Umiling lang si Mang Lando. Sumunod lang ako sa puso ko. Diyos ang nag-ayos ng lahat. Naglakad si Elena paalis ng korte na inaalalayan ni na Captain Mendoza at Sergeant Cruz. Hinahabol pa rin ng mga reporter, kumikislap ang mga kamera. Pero sa pagkakataong ito, hindi na biktima ang pakiramdam ni Elena. Siya ay isang survivor, isang babaeng nagtagumpay na makalabas mula sa impyerno ng kanyang pagsasama. Sa puso niya, nangako siyang bubuo ng bagong buhay, hindi bilang asawang inaapi, kundi bilang babaeng matatag na may karapatang lumigaya. Samantala, sa likod ng rehas, sumisigaw si Dante sa kawalan. Isinara na ng mundo sa labas ang pinto para sa kanya. Ang buhay niya ngayon ay ubusin na lang sa loob ng kulungan, kasama ang anino ng kasalanang hindi na niya kailanman mabubura. Ang araw na iyon ang naging katapusan ng isang madilim na kwento at simula ng bagong kabanata. Humakbang si Elena patungo sa kinabukasan na ang sugat ay dahan-dahang humihilom at ang pag-asa ay muling tumutubo.